Here's why I think motivational video is scam. Okay. So those motivational video is a scam. Um, Papansin nyo. Papakita ko sa inyo kung anong rason kung bakit nasabi kong scam sila. Now, not mean na scam. Like, scam on keep you engaging on those videos. Like, search natin yung motivational videos. Like, there, na-search ko na. Okay. Now, as you can see, my page, yan, motivational video. Dami niyang motivational video hanggang dulo yan. Motivational video. Like, stop wasting time. Tama. I-explain ko rin to bakit ito ang pinakamagandang power. Which, pero not into motivational video ba, ha? Okay, click natin tong no excuses. Napanood ko na eh. Tingnan mo nga. May na-consume ko na. Like that. Once pumunta ka sa motivational video na part, like sinerch mo yung motivational video o pumunta yan sa suggested video mo, once i-suggest yan ng algorithm, mahuhook ka talaga. Kasi you can relate to it, every words, the detail, and the way the speech is came from a different motivational speaker. So, ganun. Ito, titingnan natin. Yun. Meron pa tayong ads. So, you can see. Skip natin. Like this, na-consume ko siya. Like ito, mahaba na yung na-consume ko, which is, nag-video ko kanina kasi, kaso lang hindi na-record, so na-record ko ulit. Oh, ito, mapapansin nyo. Yan. Lagyan natin ng subs. Ano ba to? Nalalag. You still got work to do. Stay on that basketball court. Stay on that football field. It's grind season, homie. Stop. Mapapansin nyo, pag na-consume nyo yung motivational video na yan, tapos pumunta ka dito sa mga suggested video, mapapansin mo na lahat ng isasuggest sa'yo, motivational video lahat. Motivational video. Like, hanggang dulo. Yan, motivational video na naman. Walang halo yan, ha? Walang halong ibang content. Lahat motivational video. Pansin nyo hanggang dulo. Yan, konti lang nahalo. Mapansin, bakit naman? Ano lang pinagkaiba nun? Talaga naman, pag kung mag-consume ka ng ibang video naman, isasuggest naman yung the same sa video na pinanood mo, di ba? Like, pag manood ka ng vlog ni, like, Kong TV, isasuggest niya din yung Kong TV. Pero not all the time, mapapansin mo, ha? Yung actually, kung kay Kong TV is, konti lang nakakatapos ng video niya. Like, hindi na mapapansin na lahat naman, like, pumunta tayo sa exciting part ng video ni Kong. Like, pag manood din tayo ng cartoons, isasuggest din sa ating video cartoons. Now, that's wrong. Papapansin, isasuggest ko sa'yo. Ipapakita ko sa'yo kung bakit mali. Ito, papansin nyo, ha? Pag na-consume mo kasi yung motivational video na yan, makukonsume, hahanap-hanapin mo yan kasi nakakakuha ka ng dopamine, di ba? Ginaganahan yung mind mo. Which, we will came to the reason why I say that motivational video is a scam. Instead of searching for motivational video, punta tayo sa isang specific knowledge or specific video na very informative yet boring. Okay? Yet boring. Like, ito. Ah, finance. Full tutorial. Now, bakit ko na-suggest to? Like, bakit ko na-suggest yung crypto? As you can see, pag motivational video na consume mo, yung dopamine na nabibigay sa'yo ng video na yan, like yung knowledge, yung like the feeling is hahanap-hanapin mo talaga, like mamomotivate ko, gagaan yung pakiramdam mo, like gaganahan ka talaga. I work for this time,
ngayong time lang yan. Which is, yung motivational video naman is gumagana lang sa specific period of time. Like, short term lang talaga siya, short term. Once you fail, once you fail na naman, you easily give up like that. Kasi wala ka ng motivational video kasi yung motivation lang yung nagpapagana sa'yo. Like, pero parang pwede naman mag-consume ng motivational video once di ka nagaganahan. Oh, come on. Like, example na natin sa scenario. Mag-watch ka ng motivational video, ginanahan ka. Pumunta ka sa informative content like very detailed informative content yet boring. Isang video pa lang yan, di ka nagagana sa susunod na video. Like, pupunta ka na naman sa motivational video. Like, mahuhook yung mind mo doon sa motivational video na. Kasi it gives you a certain feelings like that. Like, like just, like just if you are studying ka lang, study. Na-bored ka, like, sumakit ulo mo. Nag-consume ka muna. You rest. Rest. Instead you rest in like sleeping, calming. Pumunta ka sa social media, nag-scroll ka ng mga content, hanggang di mo namamalayan, lagpas isang oras na pala, 2 hours ka na palang nagko-consume ng content na hindi mo namamalayan. Kasi there's a certain feelings naman kasi tawag doon na motivate like kung ano talagang gusto ng utak natin, yun ang sinusunod natin. Which ang gusto ng utak natin is dopamine na magpapagana sa kanya. Instead doing that, why search for ito? Pumunta ka muna sa Google. Pumunta ka muna doon at search mo yung like if you are into crypto, gusto mong matuto ng crypto, sabihin na lang natin na best crypto platform. Yan. So meron tayong crypto platform. Marami yan. And kung meron kang familiar dyan, yun. Pero hindi mo pa alam na familiar ka lang. Para sa akin, familiar ako sa Binance, which is a beginner-friendly app yan. Beginner-friendly crypto exchange yan. Then, punta ka sa YouTube. Search mo to, Binance Full Tutorial. And once pumunta ka na doon, search mo yung mayroong playlist. Click mo yung may playlist. Wag yung ito, yan yung hati-hati. Kasi hindi ma-organize yung pag-iisip mo niyan. Hindi ma-organize yung knowledge mo yan. Dito ka sa playlist. Actually, sa Binance ata to. Binance official YouTube channel. Yan. Now, i-compare na natin. Yung nasabi ko dati na yung suggested video ng motivational video is lahat for motivational video. Now, you can see the reason why dito na tayo sa Binance. Boom. Hindi crypto yan. Actually, masasabi ko motivational video na naman yan. Woke people being nofap na naman, motivational video na naman. Mr. Beast. Papansin mo, di ba? Halos lahat ng suggested dyan, marami yung pinaka nahahalong motivational video. And maraming nahalong controversies, which is dati mong sinesearch yan, no? Kung saan ka nagko-consume ng maraming oras sa panonood. Pero, yung mga informative talaga, yung ganito, alam mo kung bakit ito yung nahahaluan sila ng halos mga tawag doon, hindi naman related sa video na to. Like mas konti lang yun, tingnan mo, konti lang yung crypto diyan. Is konti lang kasi nagko-consume ng knowledge ito kasi this is boring. Ako lang nasasabi, this is boring. Like you can see. Kaya sasabi ko sa'yo, kung gusto mo ma-hook into a certain knowledge na di ka maboboring, go to the playlist kasi hati-hati yan. May 3 minutes, 2 minutes, 4 minutes. Actually, madali lang yan. Parang ladder lang yan, ladder. Like, pag natapos mo to, gaganahan ka na mapunta ka sa ibang kuan. Kaya, I suggest playlist kasi organize sila. Yan. Mapapansin mo kung bakit gano'n. Kasi konti lang nagko-consume ng informative knowledge. Konti lang yung nahuhook dyan. Konti lang talaga. Kasi once you survive the boring part, you will be hooked. You will be in love in that certain kind of knowledge. Kasi hindi ka talaga gaganahan in the first place. In second place, di din. Lahat talaga di gaganahan sa
boring at informative na video. Lalo na pag pansin mo kung 1 hour 'to, full tutorial, like 1 hour, wala. Like, 'di pa magkakalahati, ta-transfer ka na. Sasakit talaga ulo mo, mapapansin mo din, 'di ba? 'Pag nagko-consume ka ng informative and specific knowledge, like detailed talaga, sumasakit talaga ang ulo mo kasi ina-absorb ng utak mo talaga yung information. Unlike sa mga motivational video at ganitong mga video ng mga puro issue, they don't stay in your mind for a long time. Ganon. Like, lumalabas yan kasi interested ka lang sa video na a certain period of time. Just like dopamine. Like, yung dopamine na yan, it 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 consume like nako-consume ng brain mo yan in a certain period of time. Kaya yon, di siya nag-stay sa mind mo. Kaya di sumasakit yung ulo mo sa kakanood ng mga walang kwentang bagay. Unlike kung manood ka ng may mga kwentang bagay, which is na-absorb talaga ng brain mo, hindi mo na namamalayan kasi alam na nalalaman mo na sumasakit na. And usually para sa akin yung mga boring video, they are the more likely mga informative, and they are likely to be more best video to watch. Pero ako papakita sa inyo isang sample na pic, motivation, which pictures out very accurate about motivation and motivation. Oh, sorry, mali. Motivation versus discipline. Pipicture art niya to. Like, yan talaga ang specific part na kung saan masasabi kong motivation scam. Like ito. Boom. That. Papansin yung bilog na to. Actually, nakita ko to sa Instagram. Like, pinupuno ko yung newsfeed ko, kinokonsume ko yung newsfeed ko kung ano ang gusto ko makonsume ng brain ko. Like ito, mapapansin nyo, discipline versus motivation. Mapapansin nyo bakit hindi consistent yung motivation. Kasi yung dopamine po ng motivation can last only under 2 to 3 hours. Actually, di ko na-research yun. Na-feel ko lang yun kasi na-motivate talaga ako ng certain period of time. Tapos pagka tagal, like, madali akong mag-give up, madali ako ma-bored, mas naging tamad, ganon. Actually talaga, tapos pag nakanood ulit ako ng video, gaganahan ulit ako. Pero in a 2 to 3 hours, like ganon. Aside kung discipline talaga yung ginagamit mo, like you consume, sample na lang, like you watch Binance tutorial or crypto tutorial every morning. Nagiging habit mo na yan. Like, tinitiis mo yung bored, tinitiis mo yung sakit ng ulo. Dan. Until nasasanay yung brain mo na mag-consume ng ganong mga content. And on that part, you start to grow. Like, nakikita mo na yung result. Like, na-adapt mo na, ginagawa mo na. Huwag ka naman manood ng di mo naman na-adapt or ginagawa. Ito din, best example. Ito yung nangyari sa akin. Actually, yung channel to matagal na. Pero I keep stuck on that motivational content, motivational part. Like, I'm just consuming more dopamine until that time na, boom, di ako ginanahan. Like, I will stop that. Ito. Nakaka-relate ako. Ito yung motivation. Actually, yung motivation inconsistent siya. Papaganahin ka sa ganitong part, pag nawala na, pag na over-consume mo na yung motivation, hindi ka nagaganahan kasi, puro lang motivation, pero di ka naman gaganahan sa isang part. Kasi matatama rin ka kasi walang dopamine na nakukuha yung brain mo. Aside pang dito ka sa informative or knowledge talaga na nagbibigay sa'yo ng income, which is, ang cons naman is boring, sumasakit ulo mo, like, inaantok ka. But if you survive that part, you will start to grow. You will keep on going on your track. So, kaya masasabi ko sa inyo na
Instead, be consistent na lang. And once you being consistent, you will see the result. Tas yung kasi is, yung diet natin is hindi lang sila kinakain natin. It's also what we watch. May diet kasi yung brain natin din, hindi lang katawan, hindi lang yung tiyan. Hindi lang yan yung ginagamitan ng diet talaga. Yung mind din natin, ginagamitan natin ng diet. Like, yung diet talaga is about knowledge. The more, like kung gusto mong pa-bulk, bulk, punta, mag-consume ka ng more knowledge. Kasi yung mga content na uneducational is like junk foods. Gives you a dopamine at a certain time. It gives you that feeling na gaganahan ka sa isang bagay. Ano. Pero pag nawala na yon, di ka na ginaganahan. Unlike sa informative video, ng mga specific video na nakakang-gain ng income, sana sa'yo, nakakang-gain ng income at makakapagbigay ng discipline at income sa'yo, is like a vegetables sa may compare natin sa food. Kasi hindi mo gusto eh. Hindi mo gusto kasi boring, wala kang gana, sobrang madami, sobrang specific, walang jokes, hindi ka natatawa. Just like vegetables, di mo gustong lasa kasi hindi matamis. Yeah, kaya ganun na lang. Ganun lang yun. So yun ang answer ko. Thank you sa panonood. Kung nanatili ka sa hanggang sa dulo-duluhan ng video na to, please don't forget to like and subscribe and see you on my next video. Actually, magbibigay din ako ng mga specific and detailed content about crypto kasi I'm into crypto now and other investment also. And actually, pwede na ako mag-share ng mga self-improvement tips. Thank you and see you on the next video.